iginiit ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi aksidente ang pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Aurora. Tila sinuway kasi ng coaching staff ang warning ng mga otoridad na delikado ang alon sa lugar. Alam din daw nila na hindi pantay ang shoreline sa tubig. Humarap din ang ilang players ng Ateneo Blue Eagles para magbigay ng kanilang salaysay kaugnay ng insidente. Kasama na dyan ang player na si Kiefer Alas na naunang nagkwento ng nakakatroma nilang pinagdaanan. Sa naging panayam naman ng Let's Talk with Pia Ontiveros podcast, o dun po yan sa podcast ni Pia Ontiveros. Samantala, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin ang Department of Justice laban kina Baldwin, dating team manager na si Epo Kimpo at assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto at Sandro Soriano. Okay, para hindi tayo misleading si IDG kasi nagsabi noon na hindi daw aksidente. Pero hindi po ibig sabihin ay parang pinaslang naman sila or Walang something. ganun. No? Wala pong ganun para hindi po masyadong galit na galit yung ating... Although sinabi, walang foul play. Oo, walang foul play. So, kami naman tama lang naman na magalit tayo sa nangyari niya pero sa tamang dahilan tayo. Okay, so yun po. Siguro, tawagin na natin, Chiki, yung ating reporter. Jazz Paredes. Hi, ano ang update, Jazz? Yes, Joby Chicken na mas magandang gabi. At kanina ngang bandang 9:30 ng umaga, inasaksihan nga natin yung pagdating nung 7 sa mga current players na sila din yung nakasama doon sa team building sa Dipakula, Aurora kung saan nga nangyari yung insidente ng pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divine Adili. At ayon sa CIDG kanina, supposedly 10 yung kanilang ipinasagpina. Ngunit 7 lamang yung nakadalo kanina at kasama nga nila yung kanilang mga legal counsel, pati yung kanilang mga pamilya. And actually, Jovi, Chicken, Mase, dahil nga sila yung nakasama during team building, although hindi pa natin ma-verify kung kasama ba dito yung ilan sa mga nalunod din, ay nagpadala din daw sila ng psychiatrist and psychologist during the investigation dahil nga traumatic yung kanilang pinagdaanan. So, habang umaandar yung investigation, if ever na kailangan ng intervention or matrigger yung kanilang traumatic na nararamdaman or yung kanilang emotional distress due to the incident, ay meron daw naka-standby na psychologist and psychiatrist para sila ay makausap. And actually, kanina, nilinaw din ng CIDG yung regarding nga dito sa kanyang claim na this is not an accident nga. To elaborate lang din, sabi nga natin, ayaw nating maging misleading. For context lamang din, nauna na niyang pinaliwanag na yung naging salaysay nitong mga players na uneven nga itong shoreline. At before silang makarating at bumiyahe doon papunta sa Aurora, ay they were informed na matataas nga yung alon dito, yung riptide, and yung paglangoy din na kailangan nila ay dapat vertical in case nga na matangay sila nitong alon. At they were explaining na yung ginagawa nilang activity during that time na nangyari yung insidente is itong stationary jogging and walking. At nangyari nga na tinamaan sila ng malaking alon. So, ito na nangyaring insidente na ito nga si Kiefer na at saka si Sam Reyes na isa dun sa mga nalunod and si Divine and si Rene na natangay nitong alon. And also to add na rin, ay although hindi pa naman daw tapos yung investigasyon, ang kanilang ipinupunto ay hindi dahil intentional itong accident, but rather they were informed beforehand that there were warnings na there's a possible risk doon sa incident or doon sa activity, but sinet aside to and 700 meters away from the resort ginawa yung kanilang activity. So napakalayo nito and wala na dito yung lifeguard, walang witnesses, walang ibang tao aside dito sa mga members and yung coaching staff. So there were indications talaga na hindi talaga nila sinunod yung mga warnings and yung mga precautionary measures sana bago mangyaring insidente. Jovi, Chiki, Mase. Kumbaga nagkaroon ng kapabayaan. Yes, Mase. Okay. Thank you. Ayun na muna. Jazz. Oo. Thank you, Jazz Paredes. Salamat, Jazz. Alam nyo kasi medyo nagkakaroon na ng medyo super negative and toxic na discussion about this sa social media na nakakalimutan natin na yung ibang binabash ay biktima din. Atleta rin. Mga kasamahan din nila. Hindi porket pinatawag sa CIDG po papaliwalag natin. Ibig sabihin ay sila yung mga guilty o sila ay iniimbestigahan dahil meron silang ginawang mali.
pinapunta po yung mga athletes doon para makita nga doon kung ano yung kapabayaan na naging sanhi nito, na hindi sila ang may dahilan ba't merong kapabayaan, kundi yung mga elders nila. For Kumbaga, additional details. Na-witness information. kasi nila kung Yes. ano yung nangyari dahil Yeah. kasama sila doon sa Aurora at nakita nila. So sa mga mga nanonood na alam namin talagang nakakainit naman talaga ng ulot, nakakaantig din talaga yung nangyari. Pero wag niyo na po i-bash yung mga players kasi hanggang ngayon sila ay hindi pa rin nakaka-recover doon sa nangyari. Parating sila ng mga Uy, nabiktima. naulila rin sila ha. Correct. Kasi Oo. mga kaibigan nila yung nawala. Ka-team nila yung Tsaka nawala. traumatizing yung nakita mo yung ganyan, na-witness mo yung ganyan. So ang gusto nating makita dito yung learnings from that incident para hindi na maulit. Sino yung talagang mga responsable at nagdesisyon na gawin yung activity na yon, at saka para yung mga standard din sa pag-rescue, yung ilan yung taong dapat na nandoon kapag ganyan kalaki yung crowd na kailangan i-control. Diba? So yung mga ganung learnings po Protocols. ang dapat po talaga natin binibigyan din ng pansin para hindi na maulit. Unfortunately, nangyari yan. No? So far mukhang wala namang pagkukulang yung resort no sa pag-warn. Parang paulit-ulit na sinasabi yun na winarningan naman daw sila. Pero Hindi pa natin alam kasi Hindi pa? wala yata silang lifeguard. ako May yung lifeguard ba? manpower yun. Kaya Oo. sinabi ko, na halimbawa, kung more than 20, yung alam mo na yung tao na magpupunta ng beach na yon, dapat may sapat na tao Oo. to guard. Yung safety pa rin, Yung nasa safety, ano pa rin ng ano. resort. So yun po, mga kapatid, ha? At saka napakalalayo nung yung kapag humingi ka ng saklolo sa authorities doon, mga 15 to 20 minutes away Ay, pa. wala, no. Kaya nga, so, Paano if pa it's a yun? public place na for leisure at saka may mga activities, dapat may mga nearby. Tsaka ilang meters away sila sa shore? 300? 700 ba sabi ni Jazz kanina? Correct. Ang layo pa naman. Okay. Oh.